May awa ang Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 15, verses 19 to 37, and I read it for you. After Jesus had left that place, he passed along the Sea of Galilee, and he went up the mountain where he sat down. Great crowds came to him, bringing with them the lame, the maimed, the blind, the mute, and many others. They put them at his feet, and he cured them, so that the crowd was amazed when they saw the mute speaking, the maimed whole, the lame walking, and the blind seeing, and they praised the God of Israel. Then Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for the crowd, because they have been with me now for 3 days, and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, for they might faint on the way. The disciples said to him, Where are we to get enough bread in the desert to feed so great a crowd? Jesus asked them, How many loaves have you? They said 7, and a few small fish. Then ordering the crowd to sit down on the ground, he took the 7 loaves and the fish. And after giving thanks, he broke them and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. And all of them ate and were filled, and they took up the broken pieces left over, 7 baskets full. May awa ang Diyos. Narinig niyo na po bang sinabi ng mga matatanda ang katagang ito? Maawain ng Diyos, may awa ang Diyos, malalampasan din natin yan sa awa ng Diyos. Kahit mahirap, no, may awa ang Diyos. Kahit nasasaktan, may awa, no, malalampasan. Totoo naman po talaga yan. May awa ang Diyos. Sa katunayan po, ang Ebanghelyong binasa natin ay nagpapahayag sa atin ang awa ng Diyos ay para sa lahat. Higit lalo sa mga nangangailangan ng awa. Sinabi ni Jesus, I have compassion for the crowd because they have been with me now for 3 days and have nothing to eat, and I do not want to send them away hungry, for they might faint on the way. Marami pong tao ang sumusunod kay Jesus sa kanyang pagmimisyon. Isang araw, marami po ang idinala sa kanyang mga may sakit, mga bulag, mga pipi, inahalian ng demonyo, at lahat ng ito ay idinala sa paanan ni Jesus. Napansin ni Jesus na bukod sa mga may sakit, marami ang sumunod sa kanya. Kasama dyan yung mga nagdadala sa mga may sakit. Sabi niya, naawa ko sa kanila. Para silang tupang walang pastol. I have compassion for them. Ilang araw nang naglalakad, sumusunod kay Jesus. Sabi ni Jesus, ayokong pauwiin silang gutom. Baka himatayin sila habang papauwi sila. Tingnan po natin ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay hindi lamang terminolohiya o teolohiya. Hindi lang magandang pakinggan, kung hindi ang awa ni Jesus ay may konkretong gawa. Pakainin sila. Sa ating pong pamumuhay, ang awa ba ng Panginoon ay para sa atin lamang? Kapag nagdadasal tayong, Panginoon, kaawaan mo po kami. Ito ba'y para sa iyo lamang, para sa iyong kapatawaran? O ang awa ba ni Jesus, dahil nga ikaw ay kinaawaan, ay nagtutulak sa iyo para magbigay awa sa ibang tao? Kung ikaw, halimbawa, ay pinatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan, yung awa bang tinanggap mo ay ipinapasa mo sa iba sa pamamagitan ng pagpapatawad din sa mga nakagawa sa iyo. No?
Nasusubok po ang pananampalataya natin sa mga ganyang sitwasyon. Ang Diyos, pinatawad ka, pero bakit ikaw hindi nagpapatawad? Bakit nahihirapan kang magpatawad sa taong nakikita mo? Nawa ang awa na naranasan natin ay hindi lamang manatiling salita, hindi manatiling doktrina, kung hindi ito ay aagos sa aking buhay, ito ay magkakapaa, magkakakamay, magkakaroon ng tenga, magkakaroon ng mata para sa mga taong nangangailangan ng awa. May awa ang Diyos. Maraming salamat, Jesus. Kailangan nating kumawa naman. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kaawaan po ninyo kami sa mga panahong kami nagkakamali. Buksan niyo ang aming puso, Panginoon, para sa iba, nang maranasan din nila ang awa mo sa pamagitan ng aming mga gawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like and mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.